Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board o TRB, si Ginoong Julius Corpus. Magandang umaga po, Sir Julius. Welcome po muli sa DWICL Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Happy New Year, a Merry Christmas, Advance Happy New Year po, Sir Julius. Good morning, Kuyang Julius. Sir Drew and Sir John, magandang umaga po sa kanila at sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo dito sa programa ninyo sa DWIC Pasada Balita. Sa magandang umaga po. Salamat po, Sir Julius. Yes. Opo. Na-miss namin kayo eh. Opo, actually. Opo. Pasensya na at ako'y medyo inuubo-ubo pa. Subalit hindi ko kayo pwedeng hindian. Naman. Oo, namimiss ko na rin yung ating kwentuhan. Oh, ang magandang balita dahil mukhang maglilibre po ng Oy, gusto ko yun. toll ang SLEX sa pagpasok ng bagong taon. Kaya lang, Magaling. yung pag-uwi after ng Happy New Year, mukhang isang masigabong palakpakan ang sasalubong. Galing, Sir man. Julius, Oo nga po. liwanag nga Sir ito. John, no? Yung ganda ng timing. Sige. Right po. Okay, good kung mamarapatin po ninyo ay bigyan nyo ako ng konting pagkakataon upang ipaliwanag sa ating motorista itong mga napipintong pagbabago ng toll fees dito sa SLEX at saka sa Star Tollway, Sir John and Sir Drew. Okay lang po ba? Go ahead. Go Go ahead ahead. po, sir. Hello. Okay, thank you. Ito po kasing pagbabago ng toll fees natin sa SLEX and Star. Mga long overdue adjustments na po kasi itong mga to. In fact, dito sa SLEX natin, yung pinaka huling yung petisyon na kasama rito is 2018 pa. Doon naman si Star Tollway 2017 at nag-ipon because they have been deferred sa implementation. Kung tutuusin po, itong pagbabago ng toll fee na ito ay pwede naman po nilang pinatupad ng mas maaga ngayon 2025. Subalit narapat nila na wag muna i-defer na lang natin sa 2026. At hindi lamang po yan para hindi po masyadong mabigat sa mga motorista natin. Minarapat din nilang hatiin nila ang pagpapatupad nitong panibagong adjustment na to. Ang isang parte, yung one half of it, ay itong January 1 nga, at yung kalahati naman po ay sa July na ipapatupad. So, mas magiging magaan po kaysa sa isang bagsakan lang. Pangalawa po ay pong lahat ng ating food delivery trucks na accredited by the Department of Agriculture sa food lane project nila ay ma-exempt po sa toll increase. Nang sa ganon, yung pong presyo ng mga pangunahing agricultural products natin ay hindi naman magkaroon ng basehan para itaas pa dahil sa pagtaas ng toll fee. Yan po ang naging desisyon ng ating investor operator, ang pamunuan ng SLEX at ng Star. Kaya't ito pong parating na bagong taon, January 1, ay yung unang transpo ay kanila ng ipapatupad at kanila ng First tranche, sa Sir Julio? first tranche po yun. We call it the first tranche of the toll adjustment, Sir Drew. At kung ninanais niyong malaman magkano po ang karagdagang singil, pwede ko rin naman pong ihayag sa inyo kung hindi niyo pa hawak sa mga listahan. Ito na lang, Sir po ba, Julius. Sir Drew? Sige po. Friendship Julius. Friendship Julius, ito na lang po. Alright. Wala naman pong problema. Ito personal sa akin. Wala naman pong problema kung magpatupad. Dahil talagang nakikita naman natin yung ginhawa ng biyahe. Kaya lang, ang tanong ng maraming netizen, Friendship Julius, yung timing. Bakit January 1 kung kailan alam naman nating maraming bibiyahe? Di po ba? Yung papunta, libre. Papunta ba libre, yung pagbalik ang may bayad? Bakit yung pagdulong po na check po? Kontrolado niyo po ba yon, Friendship Julius? Ganito po. Ganito ang maangano natin dyan. Gagaya ng nabanggit ko po kanina, pwede naman po kasi nilang pinatupad yan bago 2026. Ibig sabihin, itong
2025 pa lang, pwede na sana silang naningil. Subalit, pinagpaliban po nila. Ngayon, bakit January 1, 2026? On our part po kasi sa aming tanggapan, na gampanan naman po na nila ang lahat ng pangangailangan upang ipatupad na yung pangongolekta ng panibagong toll fees na yun nga, hinati-hati pa nga nila. Ang hindi na ho namin, yung pagpigil po noon ay hindi na namin may nagagawa sapagkat nag-opo kasi they have already complied naman po dun sa kanilang pangangailangan. Maybe they have a very reasonable basis naman po kung bakit January 1 ang napili nilang implementation Hindi date sapagkat hindi po. matagal na rin. O kaya Three Matagal naman Kings. na po siguro. Three Kings. So, alam niyo, Sir Drew, I wish I can speak for them, but I'm sure meron naman po silang magandang basihan Alright. sa kanilang pagpili ng araw ng January 1. Instead of 2025 or before Christmas or nung pang September, ginawa na lang nilang January 1. And I'm sure meron naman po siguro magandang paliwanag dyan. Right. Nung Julius, Friendship Julius, nilinawin ko lang sa ating mga listeners and viewers, ha. Huwag po kayong magagalit sa TRB. Dahil sila po ikakay hanggat maaari, talagang pipigilan nila yan. Kaya lang, sa part naman po ng mga May LS, consultation kasi yan. hindi, tsaka Dumaan sa kailangan din naman kasi proseso. nila eh. Oo. Kailangan din naman kasi nila eh. So, ang nagpatupad ng January 1, hindi po ang TRB. Yung po mismong paano mo ng SX po ito. Ng Star Tollway. Star Huwag niyo po Tollway. kawain si Friendship Julius, ha? Pero they have the discretion po kasi because they have already complied. Now, on our part, we have to respect naman po yung decision nila. And naniniwala kami, may magandang basihan din naman sila sa pagpili ng January 1. Friendship Julius, Apo. kumusta naman yung mga, kasi may nagtatanong dito, yung mga pa-south, talaga may kalbaryo yan na ganyan. Paano yung pa-north? Paano naman daw po yung mga pa-north? Ingit ba yung mga pa-north? Kailan sila? Kailan daw ba yung mga pa-north? Baka naman daw pwedeng i-atras daw ng pwedeng Pasko daw ng pagkabuhay. O kaya, Chinese New Year. Chinese New Year. Alam niyo, Sir Drew, at saka Sir John, hindi naman namin inililihim o hindi. I mean, we have not denied na may mga pending petitions pa tayo, di ba? May mga under process at that may be acted upon o itong parating na 2026. Subalit hindi pa po ako kasi authorized to discuss the details of these petitions na to. At the appropriate time naman po, gaya nito, di ba, nung BNS kami na po ang nag-anunsyo na magkakaroon ng ganitong mga pagbabago. At yun naman po pinapalatala kaagad natin sa mga bahayagan para malaman ng mga general public na may mga petisyon na nakaambang ipapatupad at pwede silang maghain ng kanilang mga petisyon din to question or object itong mga sabihin na natin yung mga toll fees na malapit nang ipatupad. Right. Sir Julius, pwede po bang itanong na tulad po ba ng presyo ng produktong petrolyo, pwede rin po ba kayong magpatupad ng rollback? Sa singil. Alam niyo, toll fee. maaring hindi niyo ho maalala, but there were times na nagka-rollback po tayo. Oh, may instances talaga. So, you Pwedeng didn't mangyari notice ulit. it, pero sana po magkaroon tayo ng mga ganong pagkakataon. Okay. Sana po. We look forward na there will be justifications at magkaroon ng basihan na instead of patas, pababa naman ang ating mga toll fees. And it happened, nangyari na po yan. Hindi naman tataas yung load sa RFID. Wala naman. Sir Drew, Wala naman. ito po sa RFID natin. Ang load po sa RFID natin, hindi naman tayo humihingi ng sobra. Ang hinihingi lang po natin sa kanila, yung sapat lamang upang mabayaran pag-exit po nila. No more, not even greater than 1 peso po Ang importante, sapat lamang po yung load na Unified maka-exit na. at makabayad. Saka unified na po yan, no? Di ba? Para hindi na po nalilito yung ating mga motorista na kung ano ang ilo-load nilang
RFID. Kaya nga yung phase 3, pinatupad na po natin yan para na rin sa kanila. Friendship Julius, last na lang on my part. Wala pa po ba kayong exemption na ibibigay? Kasi yung budget po ni Friendship Drew, naubos sa pagbili niya ng luxury vehicle eh. Panort po kami. Ano friendship sticker dyan? Panort po kami, panort. Panort pa naman si Friendship Drew. Sir Drew, pagka kasi luxury vehicle, mukhang mas mataas pa nga ang toll Nagustuhan niya yung payong eh. Nagustuhan yung payong, kaya binili yung luxury vehicle. Sa paggasolina, 500. Kaya ang toll fee sa luxury vehicle. Kaya naman magbayad ng toll fee. Kaya nga, doon nga, naman problema kami. Panggasolina nga, pinaproblema nito eh. Hanggang Nueva Ecija lang naman kami. Kaya, sir, baka meron pa po kayong mga karagdagang payo, panawagan po sa ating po mga motorista, mga kababayan, mga biyahe, mga pa-north, mga pa-south, lalo yung mga libre, pati rin pala. Libre papunta. Libre papunta. Pauwi ang delikado. Sir Julius, go ahead po. Actually, yung pong libre is 10 o'clock in the evening of 31 hanggang 6 o'clock in the morning of January 1 po, yung libreng toll fee natin. At yan po ay taon-taon na binibigay na pamaskong handog ng mga toll operators natin sa ating mga motorista. Yun, yung pong ating paalalang sinasabi ni Sir Drew ko at ni Sir John sa ating mga motorista, yung pong blow bagets na binabanggit natin, sana siguraduhin ninyong nasa maayos na kondisyon ang inyong sasakyan bago kayo lumabas po ng kalsada, whether it's the expressway or even non-expressway. Pangalawa, yung pong kondisyon ng magmamaneho ng sasakyan, sana po yung kanyang kaisipan at kalusugan, ang pangangatawan ay nasa maayos na kondisyon naman po. At holidays po kasi ngayon, Sir Drew at Sir John, may mga inuman. Kung magmamaneho po kayo, sana naman po huwag naman kayong uminom. Don't drink and drive. At kung nasa expressway kayo, inabot kayo ng indulto dahil nagsabay-sabay po ang biyahe ninyo at nagka-traffic, pakidagdagan nyo naman po ng konting pasensya at magbigayan and be respectful and observe road courtesy para maiwasan naman po natin yung road rage. Yung mga hindi ka nais-nais na insidente gaya ng mga aksidente dahil sa kulang sa braking distance o kaya dahil nagmamadali, nagkakasagian, lalo po kasing bumabagal ang dali ng trapiko at nagiging delikado pa sa mga motorista. At lastly, nabanggit nyo yung RFID ni Sir Drew ko. Bago naman po kayo lumabas ng inyong pumasok ng expressway, ay siguraduhin naman po sigurong kung ang babayaran ninyong load 100 pesos, at least may 100 pesos naman po kayo sa inyong RFID para mas mabilis po ang transaksyon nyo dito sa ating toll plaza at hindi tayo maging sagabal sa iba pang mga naka-RFID sumusunod sa alituntunin na paggamit ng RFID. Alright. Well said po, Sir Julius. Friendship Ninong Julius, salamat sa pagkakataon. Nandito lang kami sa Gedli, ha? Sa Gedli lang kami. Gedli lang kami, bossing, ha? Naman kami. Po at pakibati nyo na lamang po ang lahat ng ating mga kasamahan dito sa DWIC at ang lahat ng ating mga taga-sunod at taga-pakinig sa inyong mga programa sa DWIC sa pong pinagpalang bagong taon. Salamat Thank you, po, sir. Ingat. po, ingat. God bless po. God bless. Thank you, Happy New sir. Year po ulit. Salamat po, Sir John and Sir Drew. Thank you Salamat po. po. Opo. Alright. Alright. Po mga kabalitan ko ulit.